Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pinakamaraming panukalang batas na naipasa na itala ng Kamara. Isang 13 anyos na bata patay, 48 pamilya apektado sa sunog sa Cebu City. Higit 135 milyon na mga pasahero na itala ng MRT3 noong 2024. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakapagtala ng bagong record ang Kamara sa mga naipasang panukalang batas sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kanilang datos mula sa pagbubukas ng 19th Congress noong July 25, 2022 hanggang noong December 27, 2024, nasa kabuuang 13,454 ang naihaing panukala. Nasa 1,368 naman dito ang naaprobahan at 166 ang naging ganap na batas. Sa 13,454 na mga panukala, 11,241 dito ang bills, 2,212 ang resolutions, isa ang petisyon habang nasa 1,390 naman ang naihain na committee reports. Nakapagproseso naman ng 4,760 na mga panukala o katumbas ng 12 na panukala bawat sesyon sa 178 session days ng House of Representatives. Isang 13 anyos na binatilyo ang nasawi habang nasa halos 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City nitong linggo, January 5. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 3 ng madaling araw nang magsimulang kumalat ang apoy na agad tumupok sa hindi bababa sa 20 kabahayan. Itinaas pa sa unang alarma ang sunog bago ito idineklarang fire out pasado alas 4 ng madaling araw. Kasalukuyan namang nananatili sa evacuation centers ng barangay ang mga apektadong pamilya o nasa 179 na mga individual na apektado ng sunog. Tinatayang aabot sa 900,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog at patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan nito. Umabot sa kabuuang 135,885,336 na mga pasahero ang naserbisyohan o naitalang sumakay sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 noong taong 2024. Sa inilabas nilang datos, mas mataas ito ng 5.3% kumpara sa 129 million na commuters na naitala noong 2023. Tumaas din noong 2024 sa 5.1% ang average daily ridership ng tren o katumbas ng mahigit 375,000 na mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng MRT3, ang pagtaas ng ridership ng tren noong nakaraang taon ay bungsod na rin ng maayos na maintenance at operational improvement nito upang masiguro ang 30 minutes na biyahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue Station. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.